Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. Hindi nga natin napanood si LeBron James kontra kay Dwayne Wade, Michael Jordan o kaya naman kay Kobe Bryant sa isang playoff series. Well, ngayon nga ay makakatapat niya ang sinasabi ng madami bilang makabagong version ni Michael Jordan at Dwayne Wade. Ito nga daw nawawalang anak ni Michael Jordan ayon sa ibang mga fans at yan nga ay si Anthony Edwards. So pag-usapan natin ang first round matchup na ito ng number 3 seed Los Angeles Lakers at ng number 6 seed Minnesota Timberwolves. Ang season matchup nila ay tabla sa 2-all, subalit hindi natin ito pwedeng gawing basehan dahil sa ibang team na nga ang Lakers nang dumating si Luka Doncic sa team nila, habang ang Timberwolves naman ay lately lang nga naging healthy si Rudy Gobert. At speaking of Rudy Gobert ay ulam nga ito kay Luka Doncic mga kaibigan. Asahan na madaming screen ang hihingin ni Luka mula kay Jackson Hayes with the sole purpose na mapaswitch si Rudy Gobert sa kanya at mag-a-ISO na nga ito. Magiging interesting mga kaibigan kung may babaguhin ba ang Lakers sa kanilang starting lineup dahil kung titingnan natin ang backcourt ni Luka Doncic at Austin Reeves, mukhang mahihirapan nga sila defensively kay Anthony Edwards na napaka-agresibo at expected mo ang 25 shots per game niya sa series na ito. Ang Lakers ay nagpakita nga ng automatic na double team sa mga big man Anthony Davis, Karl Anthony Towns at Nikola Jokic sa kanilang mga matchup dahil madalas nga ito may mismatch mga kaibigan kay Jackson Hayes. May kita nga natin kung plano din ba itong gawin nila kay Anthony Edwards at ipwersa nila ito na maging playmaker instead of a shot maker. Ang malaking question mark sa Timberwolves ay ang magiging performance si Julius Randle na madalas ma-expose ang pagiging low IQ player niya tuwing playoffs. Alam na nga ng lahat na papunta siya sa kaliwa at hindi pa din siya nakaka-adjust dito sa mahigit 10 taon niya sa liga. At kung ang tatao nga sa kanya ay si LeBron ay malamang muli itong ma-expose. Speaking of LeBron, ang kanyang experience ay walang katumbas sa NBA ngayon at ito nga ang advantage ng Lakers sa lahat ng team. Expect Luka to handle the first half and LeBron to take over the second half or fourth quarter. Ito nga naging pattern nila sa mga last regular season games. Sa mata ng iba ay heavy favorites ang Lakers dahil number 3 and number 6 nga ito mga kaibigan na matchup. Subalit isang game lang nga ang pagitan nila sa standings. Ang X-factor sa Lakers ay lahat ng players nila bukod kay LeBron, Luka at Austin Reeves. Expected na gagawa sila ng 17 points o higit pa combined sa bawat game. Ang tanong ay magagawa ba ni Rui Hachimura, Dorian Finney-Smith, Gabe Vincent o kung sino pa man na mag-ambag ng at least 8 to 12 points consistently on a night-to-night basis. Alam na natin na magkakaroon ng mga big games si LeBron, Luka and maybe even Reeves. Nasa others na nga ang magiging difference maker para sa kanila. Isa pa ay ang coaching ni Coach JJ Redick sa playoffs ay hindi pa nga natin alam kung kamusta ito sa ngayon. Habang sa Timberwolves naman, bukod sa magiging katanungan nga ang kakayahan ni Anthony Edwards sa maging leader at all-around player, bukod sa performance si Julius Randle at Rudy Gobert sa depensa, ang X-factor nga sa kanila ay ang bench production ni Donte DiVincenzo at Naz Reid, dalawang player na kayang gumawa ng 20 points kapag umiinit. Kayo ba mga kaibigan, sino ba sa palagay nyo magwawagi sa matchup na ito?